Bawat manggagawa daw mga kapatid ay romantiko. Hindi lahat ng mga mangingibig ay pormado at naliligo sa pabango at may hawak na rosas. Ang iba ay naka-uniforme na punong-puno ng grasa at pawis. At hindi bulaklak ang dala, kundi martilyo at liabe, o maaring maghapon na nasa likod ng manibela. Hindi siya nakapila sa ballroom o sayawan, kundi sa istasyon ng bus at tren. Umaga at gabi, tinitiis ang init at pagod. Araw-araw. At ang hindi madalas na sinasabi tungkol sa kanila ay ito. Ang nagtutulak para tiyagain niya ang lahat ng ito ay pag-ibig. Love and work. Pagmamahal at paggawa. Ayon po sa sikat na psychologist sa Sigmund Freud, yan lang daw ang dalawang susi sa kaligayahan ng tao. Madali namang intindihin yung una. Kailangan ng tao ng pagmamahal. Kailangan niya ng mamahalin at magmamahal sa kanya. Ang pangalawa naman ay hindi lang basta simpleng gawaing nagbibigay ng kabuhayan, kundi yung gawaing magbibigay ng kabuluhan sa kanyang mga talento na kanyang ambag sa mundo. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon, dito sa Sana Lourdes, ang ating bida ngayong araw po ng manggagawa ay isang binatang walang trabaho. Hindi ito dahil wala siyang mapasukan. Hindi ito dahil walang tumatanggap sa kanya kahit sa anuman siya na sumubok mamasukan. Kung hindi, ang ating bida ngayon ay tinamaan ng katam, as in katamaran. Itong si Roland ay walang motibasyon sa buhay. Palibhasa ay binubuhay pa rin ng kanyang nanay kahit 35 anyos na. Dapat sa basurahan eh. At imbis na dumiskarte, para kahit papano makatulong naman kahit papano sa mga gastusin sa pamilyang wala rin namang kaya, abay mas pinili pa ang umistambay at maging abala sa inuman. Yan pa ang kanyang mga inuuna. At hindi rin naman misteryo kung bakit itong si Roland ay malapit ng hiwalayan ng kanyang nobya. Hoy, tumigil ka ha? Pero mga kapatid, sa isang pambihirang pagkakataon, ay merong mapapatunayan itong si Roland. Kung ano yan, at sa kung anong paraan mga kapatid, ay ating malalaman sa kwento ng katamaran at kadakilaan na sinulat po ni Ma'am Didit Tanhuacio Marasigan. Alamin na po natin sa oras sa 10:11 kung bakit si Roland ay tatawaging bayaning batugan. Magkape ka na, Roland. Ano pa bang ginagawa mo riyan? Lalabas po ako sandali, Nay. Hindi ka pa kumakain. Nagkape na ako kanina. Maaga ako nagising. Magkikita kami ni Oria. Si Oria? Bakit hindi mo siya isinasama rito? Abala ho kasi sa trabaho. Kaya nga natuwa ako nung i-text niya ako para magkita kami ngayon. Bakit hindi mo na lang siya papuntahin dito? Nanay naman, paano kami makakapag-usap kung dito lang kami magkikita? Mainit dito sa bahay. Masikip. Tsaka,
Alangan naman, maupo lang kami dito. O bakit? Kung mag-uusap lang naman kayo, mas mabuti nang narito lang kayo sa bahay. Ang gastos mo na lang ay para sa merienda nyo. Nanay naman, kung ano-ano sinasabi. Naghihintay na sa akin si Oria. Sige na po. Teka, anong oras ka uwi? Bahala na. Roland, saan ba kayo magkikita? Sa Luneta! Bakit mo ba talaga ako niyaya dito sa Rizal Park? Ang baduy naman ng pasyalan natin. Panahon pa to ni Rico Puno eh. Ay, namamasyal pa sa Luneta nang walang pera. Ako yun, palaging walang pera. Roland, may sasabihin kasi ako sa'yo eh. Ayun, kaya pala pagkasundo ko sa'yo sa trabaho, dito muna tayo pumunta sa halip na dumiretso na tayo sa bahay ninyo. Kung pwede sana, ito na ang huli nating pagkikita. Ha? Teka, bakit Oria? Ano ibig mong sabihin? Cool off na muna tayo. Paano cool off? Bakit? Kasi Roland, matagal ko nang sinasabi sa'yo na maghanap ng matinong trabaho. Hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Sweetheart, honey pie, mahal, bebe. Naghahanap naman ako ah. Katunayan nga, katatapos lang ng kontrata ko bilang bagger sa isang grocery store eh. Kontento ka na sa ganun? Sa pagiging bagger? Ayaw mo bang mag-abroad, kumita ng dolyar, at mangarap na pagkatapos ng 5 taon, uuwi ka, magpapakasal tayo, bibili ng bahay at lupa, magsisimula ng sarili nating pamilya. Siyempre, nangangarap din naman ako, pero ayoko mag-abroad. Ayoko magkalayo tayo. Yun na nga ang problema, Roland. 3 taon na ako naghihintay na magdesisyon ka. Oria, Pero kontento ka na sa papetiks-petiks na buhay. Kung may trabaho, okay. Kung walang trabaho, okay pa rin. Hindi ganun ang gusto kong buhay. pero mahal. Sweetheart, honey pie, darling, bebe ko. Hindi pa ba sapat sa'yo na mahal kita? At ang mga mata ko, sa'yo lang nakatitig? Never akong tumingin sa iba kahit wala ka sa tabi ko. Sorry, Roland. Ayoko na talaga. Paano ayaw mo na? Maghiwalay na tayo. Maghahanap ako ng permanenteng trabaho. Promise. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa yung magagawa ko yun. Roland, Please, Oria. Ayoko maghiwalay tayo. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Sige na. Pakiusap naman, mahal ko. Nako, Roland! May hina ka sa balita. Bakit naman, Lirio? Ano bang balita ang hindi ko agad nasagap? Yung shota mo? Yung girlfriend mo? Oh, Kaya ka pala iniwan eh. May nakilala sa Facebook. sa Facebook? Oo! Wala akong Facebook. Hindi ako marunong gumamit nun. Pwes, dun ka na isa ng girlfriend mo. At dahil friend ko siya sa Facebook, nakita kong sa latest post niya, alam mo ba ha? Nasa Baguio siya ngayon, Huh? kasama yung isang foreigner na nakilala niya sa Facebook. Teka, hindi kita maintindihan, Lirio. Tumagay ka na nga muna, Roland. Mga kasama, dagayan natin si Roland para mas madali niyang maintindihan ang mga pangyayari. Ano ba talagang alam mo, Lirio? Nilalasing mo lang yata ako eh. Eh, gusto mo namang malasing, di ba? Oo nga, pero... Si Oria? Nasa Baguio? Totoo ba yun? Oo, totoo, pre. At ang higit na totoo, Roland, Oh. sumama siya sa isang foreigner na nakilala niya sa social media. Dahil balitang marami tong pera. At naghahanap ng Pinay na kasosyo para sa itatayo niyang restaurant sa Baguio City. Diba? Si Oria ang napili niyang kasosyo? Hindi lang sa negosyo.
kasosyo na rin, maging sa puso niya. Buisit! Totoo ba yung sinasabi mo? Oo! Ipinagpalit ka na ni Oria sa AFAM na mapera. O hindi ah! Hindi niyo yun magagawa sa akin! Ginawa na nga eh. Kaya inom na lang tayo. Para makalimot ka, pre. Nag-uumpo ka na naman ng mga istambay doon sa tindahan. Baka mamaya pagdaan mo, iyayain ka pang tumagay. Hayaan mo sila, Vilma. Doon sila masaya. Hindi naman porket patatagayan nila ako iinom na ako. Pwede ko naman silang tanggihan. Kaya lang, mag-iingay na naman ang mga yon. Ang hirap pa naman pag ganitong buntis ako. Nagiging antukin ako. At pag naiistorbang tulog ko ng kahit anong bagay, ingay, hindi na ako makabalik sa pagtulog. Hayaan mo. Pakikiusapan ko na lang yung mga tambay na nasa tindahan na huwag masyado maingay. Wag na lang, Artem. Baka naman mapaaway ka pa. Pero Vilma, Hayaan mo na nga. Magsasara na lang ako ng bintana at pinto. Baka sakaling mabawasan ng pumapasok na ingay rito sa bahay kung sarado ang pinto at bintana. Nay! Nay, buksan mo na yung pinto! Nay! Woohoo! May tao ba dyan? Roland! Hapit gabi na! Huwag ka nang maingay! Nakakabulahaw ka ng kapitbahay! Tagal naman kasi magbukas ng pinto eh. Halika na! Pumasok ka na! Huwag ka na magingay! Ikaw maingay dyan, Nay. Bakit ka ba lasing na lasing? Sa halip na maghanap ka ng trabaho, sinasayang mo ang panahon mo sa maghapong pag-istambay. Pagkatapos, inaabot ka ng ating gabi sa pakikipag-inuman? Ano bang napapala mo riyan? Nga kayo maingay, Nay. Hindi ako... Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko, Roland? Paano kung makakapagsalita, una kayo ng una? Pakinggan niyo yung sarili niyo, Nay. Maingay kasi kayo eh. Talagang kayong maingay dito, hindi ako. Tingnan mo nga ang ugali ng buwisit na to. Sa sobrang kalasingan, nakatulog na sa sopa. Ako, Roland, ano ba ang gagawin ko para magpakatino ka? Alak na naman. Hindi ka pa nag-aalmusal. Alak na naman ang kaharap mo. Okay lang to, Nay. Mas maaga akong malalasing, mas maaga rin mawawala sa isip ko ang katotohanan na wala na si Oria sa buhay ko. Ilang buwan nang nakalipas, Roland. Bakit patuloy mong nilulunod ang sarili mo sa paglalasing? Anak, sinasayang mo ang buhay mo dahil sa isang babaeng ayaw na sa'yo. Kalimutan mo na siya, anak. Masakit na eh. May mahal na siyang iba. Pero ako, siya pa rin ang mahal na mahal ko. At kailangan mo nang pigilan ang mali mong damdamin, anak. Kailangan mo nang pag-aralan na kalimutan ang babaeng yon. Hindi lang siya ang babae rito sa mundo, no? Kung nagawa ka niyang ipagpalit sa iba, kaya mo rin siyang palitan higit pa sa kanya. Pero kailangang magsimula ang pagbabago sa'yo, anak. Kailangan tulungan mo ang sarili mo. Dahil hindi mo siya makalilimutan hanggat hindi mo magawang harapin ang katotohanang hindi na siya babalik. At hindi na rin kayo magkakabalikan pa.
Roland? Akala mo, babalikan ka pa ni Oria? Sino loko? Huwag mo akong tawagin loko eh. Sandali to. Bitiwan mo ko. Huwag niyo ako awatin. Nakakalata na ako ha. Lagi akong pinagtatawa na ni Rio. Nagbibiruan lang naman tayo eh, tol. Magkaibigan tayo. Walang pikunan. Ayokong pinagtatawanan mo ako. Narinig niyo yan? Ayoko! Tama na, tol. Hindi mo kami kaaway. Kaibigan mo kami, oh. Mga kaibigan mo kami. Oo nga naman. Tama. Ano? Sige. Ngayon niyo ako pagtawanan. Wala na, Roland. Wala nang tumatawa. Tama na. Tigilan mo ng pagwawala. Sino matapang dyan? Sige. Hindi ko kayo atrasan. Mga kagawad! Sige! Damputin niyo na si Roland. Abo! Ako, patay! Narito na si Chairman. Bitiwan niyo ako! Pati ang mga kasama niya. Damputin din. Halika na. Chairman Risa, hindi po kami kasali. Nagiinuman lang po kami rito eh. Kayo ang magkakasama. Kaya pare-pareho ko kayong dadalhin sa barangay hall. Shot kaya muna tayo, Chairman. Tumigil ka nga! Bitiwan niyo Tumigil ka na sa pagwawala mo, Rolando. Sige! Bitbitin niyo ang mga tambay na yan para sa barangay hall mahimasmasan! Abo! Tara! Narito na ako! May dala akong pansit, mainit pa! Tatay! Nay! Narito na po si tatay! Tumuloy ka na rito sa kusina, Artem. Binabantayan ko yung sinaing. Tayo na, Trudis. Ang mga kapatid mo. Nasa kwarto po, naglalaro. Sige, dalhin na natin tong pansit sa kusina. Tayo na, dali. Oh, kumusta kayo na mag-aapong to? Bakit ngayon ka na nagsasaing? Okay naman kami ng mga bata, kaya lang, nitong hapon na, hindi agad ako nakalabas para bumili ng bigas. Paano ba naman? Nagwawala yung kapitbahay natin si Roland. Paano nagwawala? Lasing po, tatay. Tapos, itinumba niya po yung mesa nila. Nabasag nga po yung mga bote. Ano bang problema nun? Hindi naman dating ganun yun. Naku, ewan ko ba, Artem? Baka naman mapaanak ka nang wala sa oras dahil sa pagwawala ng lukulukong Roland na yun. Wag naman sana. At sana rin, hindi na maulit ang pagwawala niya at talagang nakakanerbiyos. Akala ko, magkakasakitan sila ng mga kainuman niya. Eh, anong ginawa ng barangay chairman? Ayun, dinampot silang lahat. Dinala sa barangay hall. Hindi ko lang alam kung naroon pa silang magkakabarkada hanggang ngayon eh. Kapitana, Chairman, narito nga ba si Roland at... Oho, Aling Nena. Ayun, pinapainom ho namin ng kape ang magkakabarkada para mahimasmasan. Ano ho ba ang ginawa? Naku, yang si Roland, nagwawala, nagsisisigaw, at nagbasag ng bote. Naghahamon ng away. Mabuti na lang at walang pumatol. Naku po naman, ano bang nangyayari sa anak ko? Maya-maya nyo na isama pa uwi at kakausapin ko pa silang lahat. Mabuti na yung maintindihan nila ang nilalabag nilang batas para maiwasan na maulit ang ginawang pagwawala ni Roland.
Nay, nagwawala na naman sa labas si Mang Roland. Naku, Trudis, anak. Isara mo ang pinto. Bilisan mo. Baka dito pa pumasok ang siraulong yan. Opo, Nay. Pambihira talaga. Nung isang araw lang, dinampot sila ng barkada niya at dinala sa barangay hall. Ngayon, lasing na naman. Sino matapang dito? Lumabas kayo! Hindi ko kayo atrasan! Ayan na naman siya. Lasing Oy, na Roland! naman. Oy! Sige na naman! Uwi ka na! Ay, Tulog ka na lang! ang ingay nyo! Ikaw! Bumaba ka rin sa bahay mo! Harapin mo ako! Matapang ka ba? Uwi ka na! Uwi ka na! Stoy, wag mo ako sisitahan! Mga bahay! Diyos ko, Roland! Wala ka na bang gagawin kundi maglasing? Umuwi ka na! Tigilan mo na ang paghahamon ng away! Bitawan mo ako, Nay! Bitawan mo ako! Matapang ako! Ay, nako! Hindi ako duwag! Matapang ako! Nanay, tumutulo po rito sa kusina. Malakas po yung ulan. Sige na, anak. Kumuha ka ng tabo sa banyo. Itatapat natin dito sa butas ng bubong para hindi maglawa dito sa sahig. Mahirap na. Baka madulas kayo magkakapatid. Opo, opo. Ay, ayun po. Oh. May isa pang butas. Mas malakas ang tulo ng tubig ulan, Nanay. Naku, kailangang ipakumpunin natin sa tatay mo yan. Mahirap na. Kapag nagkasunod-sunod ang dating ng ulan, mapipirwisyo tayo ng gusto. Roland! Ano ba naman yan? Bakit hanggang dito sa bubong namin? Dinig yung ginagawa mong pagkukumpuni ng alulod sa bubong nyo. Natural! Dati naman na talagang nakapaibabaw itong alulod namin sa bubong nyo eh. Aayusin mo na rin lang. Hindi mo pa ilayo. Alam mo namang magtatapal din ako ng mga butas sa bubong namin eh. Hoy! Naunang ginawa itong bahay namin. Ito na ang disenyo nito. Hindi kayo nag-iisip eh. Magtatayo na rin lang kayo ng barong-barong. Tinapat nyo pang kusina nyo dito sa alulod ng bubong namin. Artem! Tama na yan. Huwag ka na makipagtalo kay Roland. Alam mo namang dito sa lugar natin, lahat na yata ng tao nakabangganan niya. Paano naman sumusobra na kasi? Kung gusto nyo magreklamo, doon kayo sa barangay! Talagang irereklamo kita! Animal ka! Sinong animal? Hintayin mo ako't bababa ako rito sa bubong. Loko ka! Pipili ka ng kakalabanin mo, ha? Tama na nga yan, Roland! Tigilan mo na pakikipag-away! Bitawan mo ako, Nay. Hinahamon ako ng walang hiyang Artem na to, eh. Bakit? Alam mo, atrasan kita! Diyos ko naman, Artem, tama na nga. Baka mapanak ako na wala sa oras niyan. Sige, lumapit ka! Hindi ka sasantoy ng palong-palong to! Anong magagawa niyong palu-palong yan? Isang ang balos ko lang ng itak na to. Tapos ka, Artem! Tama na, sabi, anak! Tama na! Bitiwan mo nga ako, Nay. Papatayin ko yung mayabang na yan, eh. Artem! Huwag mo nang patulan! Halika na sa loob ng bahay! Para mo nang awa, Artem! Tama na! Tama na!
Walang iinom ngayon. Wala na rin akong pambili ng toma eh. Tsaka pinagsabihan na rin ako ni Kapitana na tigil na muna ang inuman para walang gulo rito. Di ko naman talaga gusto maglasing, Lirio. Gusto ko lang makalimot. Sakit ng ginawa sa akin ni Orya eh. Roland, pag-aralan mo na lang humanap ng iba. Ganyan talaga ang buhay. Minsan masaya, madalas malungkot. Minsan may mahal ka, madalas iniiwan ka. Ano ka ba naman? Lalo mo lang pinadudugo ang puso kung nagdurusa eh. Hindi lang naman ikaw eh. Ako rin naman eh. Pareho lang tayo. Parehong hindi makahanap ng totoong magmamahal sa atin. Tatay, totoo bang kaya kang saktan ni Mang Roland? Ay, huwag mong pansinin ng mayabang na yun. Puro salita lang yun. At ang hihiram ng tapang sa alak. Ang dami niya na nakaaway at pinagbantaan sa lugar na to. Di naman niya talaga kayang gawin ang sinasabi niya. Tatay, natatakot po ako. Paano kung gumanti siya habang nasa trabaho ka? Buntis pa naman si nanay, tapos yung dalawa ko pang kapatid, maliit pa po. Hindi mangyayari yun, nak. Maraming kapitbahay, tabi-tabi ang barong-barong. Madaling malalaman ng kapitbahay kung bigla siyang papasok sa atin para saksakin kayo. Tatay, Through this, hayaan mo mula ngayon, pipilitin kong umuwi ng maaga para hindi ka na matatakot. Pero bilang pag-iingat, pag wala ako sa bahay, siguraduhin mong palaging sarado ang pinto sa likod bahay, pati sa harapan. opo tatay, opo. Lalabas ka na naman. Pwede bang tigilan mo na ang paglalasing, anak? Ay, Nay. Anong gusto niyong gawin ko? Magkulong dito sa bahay? Maghanap ka ng trabaho. Ayusin mo yung buhay mo. Huwag mong unti-unting patayin ang sarili mo dahil lamang sa isang babae. Makakapagtagpo ka rin ng iba. Makakalimutan mo rin si Orya. Pero hindi yun mangyayari, anak, hanggat hindi mo tulungan ang sarili mo. Ano bang hinahanap mo, anak? Kanina mo pa binubuklat yung mga kaldero. Walang ibang ulam. Kagabi tuyo. Ngayong umaga, tuyo pa rin. Bagong luto naman yan, anak. Isa pa, yan ang mura eh. 2 piso ang isang piraso. Masarap naman at mukhang bagong deliver dyan sa tindahan. Nagsasawa na ako sa tuyo. Gusto ko ng ibang ulam, Nay. Gusto mo pala ng ibang ulam eh. Maghanap ka ng trabaho para makabili ka ng masarap na ulam. Pambira na mabuhay to. Roland, ako ang dapat magreklamo, ha? Sa inat ko ngayon, dapat inaabutan mo na ako ng pera. Ay. Dapat maginhawa na ang buhay ko, no? Pero ano, ako pa rin ang sumusuporta sa'yo. Ako pa rin ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa bahay na to. Oo na. Lilitanya ka na naman eh. Kung ayaw mo magtrabaho, edi wag ka magreklamo. Kumain ka kung anong makita mo nakahain sa mesa. Dahil kapag napuno ako, sa ugali mo, Rolando, ako mismo ang lalaya sa bahay na to! Ay, buisit. Wala, Roland. Walang kabuhayan ngayon. Ayaw magpautang ni Aling Claray. Sa iba na kayo mga utang. Mahaba ng listahan yun ni Lirio. Mga walang silbi. Babayaran naman kita eh. Wala pa nga lang. Wala pa kaming pera. Kung ano ba naman kasing in-applyan ko na yun hanggang ngayon. Di pa ako tinatawagan. Ay, buisit na araw to ah.
Sermon sa bahay, tapos gutom dito sa labas. Natutuyo na lalamunan ko eh. O, paano Roland, pre? Oh, Kanya-kanya muna tayo Wala Hahanap muna ako ng trabaho may extrahan. teka, saan ba plano mo? Ako? Doon sa palengke. Magkakargador. Magkano yan? Walang regular. May nagbabayad ng 5 piso, 20 pesos, 10. Pinakamalaki lang, 50. Yun, kung galante ang magpapahakot sa'yo ng pinamalengke nila. Mag-barker na lang kaya muna ako. Tutal, kahit papano, pasigaw-sigaw lang naman. Araw-araw ko namang ginagawa yun. Tawag ng pasahero, may 5 piso ka na. Sa maghapon siguro, baka kumita ako kahit 100 piso. Pre, Oh, ingat ka lang. May grupo na ng barker dyan sa terminal. sus. Mas mabuting magsabi ka muna sa kanila. Dahil may schedule silang pagtawag ng pasahero. Merong grupo sa umagang nagtatawag at meron naman sa tanghali. At saka iba rin yung barker pagdating ng gabi. Ayos ah. Pati ba pagbabarker? Sindikato na rin? Oh, bakit nakabihis ka? Artem, Sabado ngayon. Baka nakakalimutan mo. May trabaho pa rin kami, Vilma. Dinagdagan ng araw ng pasok namin kasi maraming order sa production. Dagdag na kita sa kumpanya. Sana, dagdag na bayad din sa inyo. Oo nga eh. Considered overtime ang Sabado namin, kaya tama-tama to sa pag-iipon natin para sa panganganak mo. Oo nga. Pero sana, makumpuni mo na rin yung tumutulong bubong. Sabi sa balita, may parating na namang bagyo. At marami raw itong dalang ulan. Hayaan mo, bukas, araw ng linggo. Yun naman ang aasikasuhin ko. O siya, sige na. Kumain ka na. Kamusta na yung kapitbahay natin dyan si Raulo? Ayun, 2 araw nang hindi tumatambay. Siguro naghahanap ng trabaho. Buti naman. At huwag sana kami magpang-abot. Baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya. Huwag naman ganon, Artem. Hanggat makakapagpasensya ka, piliin mo yung magpasensya. Isipin mo, magiging 4 na itong anak natin. Kailangan kita. At kailangan ka rin ng mga anak natin. Kung po pwedeng palampasin mo ang mga sinasabi ni Roland, palampasin mo na lang. Saba, naipablatter na rin naman natin siya sa barangay, di ba? Bahala na si Kapitana sa kanya. Ang aga-aga, alak na naman. Sabi mo Nay, wag na akong makipag-inuman sa mga Bombay. Tambay. Ay ngayon, mag-iinom ako mag-isa. May reklamo ka pa rin? Ang dapat kasi anak, naghahanap ka ng matinong trabaho. Hindi yang umaasa ka sa pag-extra-extra bilang barker o kaya kargador sa palengke. At pagkatapos kumita ng konti, alak. At puro alak ang laman niyang tiyan mo at utak. Kaya ayaw ko rito eh. Nakukuliti na yung tenga ko sa kakasermon mo. Buisit na O, saan buhay ka ko. na naman pupunta? Diyan lang. Mabagyo! Hindi mo ba nakikita? Ang lakas ng buhos ng ulan sa labas. Sinabi ko na sa'yo, Roland. Ayon sa balita, maraming ulan ang dala nitong bagyong Ondoy. Kaya mas mabuting pumirmi ka rito sa bahay at nang hindi ka abutan ng baha sa labas. Oo na. Aalis ka pa rin? Vilma, may trabaho pa rin kami. Pero kagabi pa umuulan at kinakabahan nga ako, Artem. Iba ang buhos ng ulan na ito. Walang patlang. Anumang oras pwedeng tumunog ang alarma rito sa Marikina. Huwag ka mag-alala. Dati naman bumabaha dito sa Marikina eh. Pero hindi naman pumapasok sa loob ng bahay. Artem, Kailangan pumasok sa trabaho.
Dahil arawan ng sweldo namin, malaki ang kabawasan sa magiging sahod ko kung hindi ako magre-report ngayon sa production. Ikaw na nga ang bahala. Hindi ako magpapagabi. Uuwi rin ako kagad. O sige na. Mahirap sumakay pag tinanghali pa ako. Nay, bakit po umalis si tatay? Ang lakas ng ulan. Trudis, anak. Kailangan pumasok sa trabahong tatay mo. Pero baka na po sa labas. Tingnan niyo po oh. Baka wala nang masakyan si tatay. Ha? Ano bang baha ang sinasabi mo, anak? Ayan po oh. Sumilip ka na rito sa bintana. Baka na sa kalsada at... Nay, pumapasok na dito sa bahay natin yung baha. Oh, Diyos ko. Oo nga. Mabuti pa, Trudis. Tulungan mo ko, anak, ha? Itataas natin ang mga gamit na pwedeng mabasa. Halika na, anak. Sige po, paano po yung mga kapatid ko? Oo nga. Natutulog sila sa duyan. Opo. Ano ba ang dapat kong unahin? Nanay, natatakot po ako. Trudis, bantayin mo muna mga kapatid mo, ha? Pag nagising, huwag mong pabababain sa duyan, anak, ha? Itataas ko sa mesa mga gamit natin hindi dapat mabasa. Anak, relax ka lang, huwag kang iiyak. Huwag kang matakot, anak. Kailangan magtulungan tayo. Pero natatakot po ako eh. Itataas ko lang sa mesa mga gamit natin. Pagkatapos, kayong magkakapatid ang aasikasuhin ko, ha? Hindi naman siguro tataas agad itong baha na pumapasok sa bahay natin. Nanay, ngayon lang po ito nangyari. Oo, alam ko, anak. Sige na, puntahan mo na ang mga kapatid mo. Doon mo lang sila sa duyan, ha? Walang bababa. Bantayin mo silang mabuti, anak. Opo, opo. Saan ka nga pupunta? Maghanap na may extra. Malakas ang buhos ng ulan, Roland! Nay, baha na sa labas ng bahay. Ganyan naman na dati yan. Pag malakas ang ulan, bumabaha talaga rito sa Marikina. Nanay, ang taas na ng tubig baha. Abot bewang ko na ang baha rito sa loob ng bahay. At wala na tayong matutuntungan para maitaas ko kayong magkakapatid. At wala rin second floor ang bahay natin. Wala nang paraan para makakit tayo sa bubong. Ano po ang gagawin natin? Halika kayo mga anak. Kumapit kayo sa braso ko. Hihingi tayo ng tulong. Hihingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Diyos ko, mas malalim na ang baha sa labas. Mas delikadong lumabas tayo ng bahay. Nay, abot hagdan na ng barong-barong natin ang baha. At mukhang tataas pa ito. Sinabi ko na sa'yo eh, hindi ka na dapat lumabas. Tulong! Tulungan niyo kami! Baha na ang loob ng bahay namin! Hindi kami makalabas! Tulungan niyo kami! Roland! Nay! Sinabit-mat ang mga bata niya! Oh. Nasa bintana ng kanilang bahay! Humihingi ng tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Parang awa niyo na! Ang mga anak ko, ligtas na sila! Lulusong ako sa baha! Roland! Anong gagawin mo? Hindi ko sila pwedeng pabayaan, Nay. Kailangan tulungan ko sila, Vilma. Mga anak natin ko nagkakakit! Roland! Sandali ano? Baka malunod ka! Nakainom ka! Malalim na ang baha sa labas! Roland!
Tinatawag niya ako. Tumataas na rin ang tubig baka dito sa loob! Tulungan niyo kami! Hindi kami makalabas dito sa bahay ng mga anak ko! Hindi kami marunong lumawangoy! Tulong! Kailangan balikan ko si nanay. Vilma! Hintayin mo ako! Huwag mong bibitiwan ang tatlong bata! Nay! Tumuntong ka sa bintana! Pabalik na ako riyan! Basa na yung mga gamit! Diyos ko! Anak! Bilisan mo! Kailangan umakyat ka sa bubong, Nay! Bilis! Saan ako dadaan? Dito! Tumungtong ka sa bubong ni na Artem! Sa tapat ng bintana natin! Dali! Tulungan niyo kami! Umuuga na ang bahay namin sa labas ng agos ng tubig ba? Inay! Bilis! Kumawa ka sa akin! Huwag na tulungan kita umakyat sa bubong natin! Saka ako tutulungan si na Vilma! Kailangan masiguro kung ligtas ka muna! Abutin mo ang kamay ko, Nay! Natatakot ako, Roland! Malapot na ako! Malamig! Magiging ligtas ka lang sa bubong ng bahay natin, Nay! Kilos na! Malulunod si na Vilma kapag hindi ko sila binalikan! Natatakot ako, anak! Hindi kita bibitiwan, Nay! Kapit ka sa akin! Tutulungan kita makasampa sa bubong! Nanay! Ano po nangyayari? Tumataas pa ang baha sa loob ng bahay natin! Hindi ko rin alam, anak. Kapit ka lang. Kapit lang kayo, mga anak. Walang bibitiw sa akin. Hindi tayo pwedeng umalis sa tabi ng bintanang ito. Baka may rescue volunteer na dumaan. Oh, Diyos ko. Tulungan mo po kami, Diyos ko. Maawa ka po sa mga anak ko. Tulungan mo po kami. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Vilma! Roland! Binalikan mo kami ng mga anak ko! Hindi ito oras para magduda ka! Iabot mo sa akin ang dalawang maliit na bata! Dali! Pero anong gagawin mo? Iaalid ko sila sa pinakamataas na bubong dito sa lugar natin! May nakita na akong iba pa nating kapitbahay na naroon! Roland! Sigurado ka ba? Iabot mo na sa akin ang dalawang bata! Pero hindi kami makababa dito sa mesa. Lulubog na kami sa bahay dito sa loob ng bahay. Itutulak ko itong malaking palanggana! Pasakayin mo sila rito! Ito ang magsisilbing salbabida para maihatid ko sila sa mas mataas na lugar! Ligtas ba yan? Oo! Lulutang ko sa tubig! Hindi sila lulubog! Bilisan mo! Wala nang oras! Paano po kami ni nanay? Babalikan ko kayo through this! Totoo po! Pangako yan! Pero kailangan madala ko muna ang dalawang mong kapatid sa ligtas na lugar! Mga anak, bilis! Sumampa na kayo sa plangana. Huwag kayong bibitaw sa isa't isa. Roland! Naniniwala ako sa'yo. Maniwala ka talaga! Hindi ito ang oras para tayo'y maggantihan! Babalikan ko kayo ni Trudis! Mag-iingat kayo. Roland! Ingatan mo mga anak ko! Naku po, bahalan sa mga kalye. Hanggang bewang ang tubig. Walang sasakyan makadaan. Ano kung uuwi sa amin? Na-cancel na rin ang trabaho namin. Dahil mismo supervisor namin hindi makalis ng bahay nila dahil sa matinding baha. Ano bang nangyayari dito? Gusto na kaya mag-ingin ako? Hindi ko na sila iniwan eh. Kung kailangan lumakad ako pa uwi, gagawin ko. Makarating lang ako sa Marikina. Roland!
May isang matanda pa ron. Yung natitirang nakatayong barong-barong. Meron pang tao sa loob. Pero lubog na rin yun sa tubig ba? May tao pa nga doon. Yung matandang lalaki may sakit at wala na nag-aalaga. Si Mang Demetrio. Oo, Punta natin. mauna ka. Ikaw ang may hawak ng salbabida eh. Pagtulungan natin siya ilabas. Oo, sana buhay pa ang matanda. Diyos ko, sana po tumigil na ang pagbuhos ng ulan. Pinipilit yung lumakas sa gitna ng baha. Kahit natatakot ako, baka may madaanan akong manhole. Maulog lang ako. Gusto ko makita ang mag-iin ako. Gusto ko masigurong ligtas sila. Wala na tayong bahay, anak. Matapos mo akong madala rito sa pinakamataas na bubong sa lugar natin, nakita kong gumuhoy ang bahay natin. Tinangay na ito ng malakas na agos ng tubig na galing sa Marikina River. Wala na po tayong magagawa, Nay. Ang importante, nakaligtas tayo. Buhay tayo pareho. Bakit nangyari to? Anong klaseng dalubyo ang nangyari to? Nay, huwag ka nang umiyak. Paano yung mga nalunod? Paano yung mga pamilyang walang tumulong? Wala na po tayong magagawa para sa kanila. Pinilit kong iligtas ang kaya kong iligtas, pero hindi ko na inabutan ng iba nating kapitbahay, Nay. Tuluyan ng giniba ng malakas na agos ng tubig ba ang mga bahay nila? Yung mga rescue volunteers na sasama para tumulong sa aming barangay. May isa pang salbabida na pwedeng sakyan. Sumunod kayo sa amin. Oo, Kapitana! Sandali! Kapitana Risa! Artem, nakaligtas ka. Salamat sa Diyos. Wala po ako sa bahay nang tumaas ang tubig dito sa ating barangay. Saan ka ba galing? Sa trabaho po. Pero pinauwi rin kami ng boss namin dahil marami sa katrabaho kong hindi dumating. Saan ka ngayon pupunta? Wala na mga bahay na malapit sa barangay hall. Tinangay ng malakas na agos ng tubig baha. Kapitana, gusto ko hanapin na mag-iin ako. At yun din ang pakay namin. Pati na nitong mga kasama kong rescue volunteers. Maghahanap kami ng mga nakaligtas. Yung nakakit sa matataas na lugar o bahay para madala namin dito sa evacuation area. Pwede po bang sumama? Baka makita ko sila eh. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman na nangyari sa kanila. Sumakay ka doon sa ikalawang salbabida. Sumama ka sa mga rescue volunteers. Opo, at tutulong din ako, Kapitana. Malapit nang dumilim, anak. Pero wala pang dumarating na rescue kaya ay nagbibigay man lang ng pagkain sa atin. May mga batang kasama natin dito sa bubong na nanginginig na sa lamig at gutom, Nay. Nakaligtas nga tayo sa matinding baha. Mukhang mamamatay naman tayong lahat sa lamig at gutom. Nay, Anong parusa ng langit ang nararanasan natin to? lalangoy ako ulit. Hahanap ako ng makakatulong sa atin. Siguradong may naghahanap na ng mga nakaligtas. Pero bakit hindi sila nakakarating dito? Yun po ang aalamin ko, Nay. Huwag anak, padilim na. Mahirap na abutin ka ng dilim na nasa tubig ka. Baka mapahamak ka. Ikamamatay ko pag hindi na kita muling makita.
Gamitin nyo na ang flashlight para makahanap na ng survivors. Opo, Kapitana! Maaaring nasa mga bubong sila o mga bahay na may second floor. Artem, lakasan mong loob mo. Maaaring nakaligtas ang mag-iina mo. Hindi ko na makilala ang lugar natin. Wala na ang mga bahay sa squatters area. Artem, Buntis pa naman si Vilma. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung isa man sa mag-iina ko makita kong wala ng buhay. lakasan mo ang loob mo, Artem. Nabanggit ni Lirio na maraming natulungan kanina si Roland para madala sa mas mataas at ligtas na lugar. Si Roland? Ang basagulerong si Roland? Oo. Naigpit kami magkaaway nun eh. Dahil sa malimit niyang pagwawala nitong huli. Nag-away kami dahil sa pagkukumpuni ko ng bubong namin. Lirio, tinulungan ba ni Roland ang mag-iina ni Artem? Kung marami siyang natulungan, dapat ay inuna niya ang mag-iina. Ano? Sumagot ka, Lirio. Nasabi ba niya sa'yo kung nailigtas niya ang mag-iina ni Artem? Roland! Anak! Bumalik ka na rito! Maghintay na lang tayo ng rescue! Anak! Hoy! Bumalik ka na rito sa gitna ng bubong! Eh baka dumulas ka riyan at mahulog ka sa tubig baha! Alalahanin mo! Lagpas tao pa rin ang tubig baha! Pero yung anak ko! Baka mapahamak siya! Ako! Marunong lumangoy si Roland! Ano na yan? Isa ako sa kanyang nailigtas na gumawa ang aming bahay dahil sa agos ng tubig baha! Alam ko. Marami siyang nailigtas ng araw na to. Pero ang inaalala ko, maaaring mapagod na siya. At mapadilim na. Paano sa paghanap niya ng magre-rescue sa atin, matamaan siya ng mga lumulutang na bagay? Sasakyan, poste, o kung anumang madaling na bagay. Nakapagligtas nga siya ng buhay. Paano kung ngayon pa siya mapahamak? Nako, Nena! Bayani ang anak mo! Ano yung kong isang bayaning anak? Kung mamamatay naman siya. Roland! Nasaan ka na, anak? Bumalik ka na rito! Mas magiging ligtas tayo kung magkakasama tayo rito sa bubong! Nako, Nena! Malapit ka na sa gilid ng bubong! Baka dumulas ka! Roland! Roland! Naku, hindi! Nena! Ay, Diyos ko! Mga kasama! Sagipin niyo si Nena! Nadulas siya at nahulog sa tubig baha! Mabuti nakabalik agad ako. Nakita ko kayo nahulog sa bubong. Nakalangoy ako pabalik at ngayon, naihatid ko na kayo rito sa evacuation center. Salamat, anak. Kala ko, katapusan ko na. Nako, Roland! Ayaw makinig sa akin ang nanay mo! Ay, ganyan po talaga yung sinanay. Anak, marami ng tao dito sa evacuation center. Ibig sabihin lang yan, Nay. Marami po nakaligtas. Salamat! Salamat sa Diyos! Natatanaw kong may namimigay na ng lugaw. Tayo na! Umila na tayo! Lugaw, Initan na ang sikmura natin. pumila na kayo, Nay. Babalikan ko si Vilma para madala ko rin dito. Anak, pagod na pagod ka na. Maghapon kang tumutulong sa mga kapitbahay natin. Kaya ko pa po, Nay. Hindi kaya ng konsensya ko na ligtas na tayo habang nandun pa sa bakanting mataas na bahay ang mag-iina ni Artem. Talaga bang hindi ka nagalit sa kanila? Nang makakita ko ng malawak na baha at mga bahay na napinsala, kasamang naanod ng baha ang galit ko sa kanila, Nay. Hindi naman po talaga ako masamang tao eh. Siguro talaga lang gusto ko na mamatay noon dahil nakipaghiwalay sa akin si Oria. At ang paraan ko para matapos na ang pagdurusa ko ay ang makipag-away at humanap ng papatol sa init ng ulo ko. Para matapos na rin ang buhay ko, Nay. At matapos na rin ang
matinding kalungkutan na nararamdaman ko. Ay, Roland. Pero dahil sa baha na idinulot ng bagyong ito, nagising ako sa katotohanan ay hindi naman talaga ako galit eh. Kundi tumatakas lang ako sa kabiguan. Anak, makatatagpo ka rin ng ibang mamahalin. Ngayon ay naiintindihan na kita. Siguro nga po, pero saka ako naiisipin ng tungkol dun. May isang bagay pa akong dapat gawin. Isang bayad pinsala sa naging pagtatalo namin ni Artem. Anak, Kailangan balikan ko sila, Vilma, Nay, bago sila mamatay sa lamig at gutom. Ngayong humupa na ang baha, kitang-kita ng mga nawasak na bahay. Lirio, walang mahirap, walang mayaman sa nangyaring baha na to. Dito sa Marikina, naiwan mang nakatayo ang mga bahay ng mayayaman. Ito'y puno ngayon ng putik at sira ng mga gamit sa loob nila. Maraming mamahaling sasakyan ang nakataob o kaya tinangay sa ibang lugar. At ngayon naman ay puno ng putik, burak at mga natangay na bagay ng baha. Dilubyo ang dala ng ondoy sa lugar natin. Wala na ang aming bahay. Wala na ang ilang pirasong gamit na naipundar namin. Pero ang higit na masakit sa akin ay ang katotohanan ng hindi ko pa rin makita ang mag-iina ko. Vilma! Trudis! Mang Roland! Bumalik ka po! binalikan mo kami, Roland. Nangako akong babalikan ko kayo. Kaya nandito na ako. May baha pa sa labas, kaya unahin kong isakay sa salbabidan 2 maliit na bata. Dadalhin ko sila sa evacuation center. Naroon na sila, nanay, at ang iba pa nakaligtas sa baha. Isusunod ko kayo, Vilma. Salamat, Roland. Pero si Artem, nakita mo bang asawa ko? Tsak na hinahanap niya kami. Hindi, Vilma. Wala pa akong balita sa kanya, pero maaring nasa evacuation center din siya. Balikan mo kami ni Trudis. Oo. Nilalamig na kami mag-ina. Oo. At kung makita ko si Artem, isasama ko siya. Salamat. Lakasan mo ang loob mo, Vilma. Huminto na ang pagbuhos ng ulan. Sana humupa na rin ang malawak na baha. Artem! Natatanong ko si Aling Nena. Ayun oh, kasama si Roland. Halika, lapitan natin. Oo nga. Sandali, Lirio. Bakit? Magkaaway kami ni Roland eh. Ha? Nakalimutan mo na ba? Eh, Gusto niya akong patayin eh. Imposibleng tinulungan niya yung mag-iina ko. Artem, hindi man niya tinulungan si Vilma. Pero kahit paano, maaaring nakita niya mag-ina mo. Maaari niyang masabi sa'yo kung ano nangyari sa kanila. Ay, hindi kaya ng kalooban kong lumapit sa kanya upang... Tatay! Ang boses na yun! Si Trudis yun! Nasisiguro ko! Ayun sila, Artem! Nakapila sa nagbibigay ng lugaw! Artem! Narito kami! Diyos ko! Boy ang mag-iina ko! Lapitan mo na sila! Vilma! Trudis! Mga anak ko! Tatay! Buhay ka po! Artem, salamat sa Diyos. Akala namin, hindi ka na namin makikita pa. Kagabi ko pa kayo hinahanap. Sumama pa ako kay Kapitana sa rescue efforts nila pero hindi ko kayo nakita. Si Roland ang tumulong sa amin. Si Roland? Totoo po yun, Tatay!
Isa-isa niya kaming isinakay sa palangganang salbabida at dinala po niya kami sa mataas na lugar. Vilma, totoo ba to? Oo, Artem, totoo. Ang mahigpit nating kaaway, siya ang nagligtas sa aming mag-iinak. Ang tiyan. Nanay, bakit po? Vilma, ano nangyayari sa'yo? Artem, manganganak na yata ako. Dali! Umihilab ang tiyan ko. Bilis! Tahan na, bunso. Dito ka na sa tabi ng nanay mo. Ayan, sige na, tahan na. Tahan na, baby. Pagkatapos ng malawak na trahedya, isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Roland, salamat. Habang buhay kong tatanungin utang na loob. Wag, Artem. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ginawa ko kung ano yung kaya ko nung oras na yun. Salamat pa rin. Kumpare. Kumpare? Oo. Nagkasundo kaming kunin kang nino ng aming bunso. Yun ay, kung tatanggapin mo. Bakit ako tatanggi? Ako ba bang magmamalaki? Isang lasenggo, tambay at pasaway sa ating barangay. Pero kukunin yung ninong ni Bunso? Ako pa bang tatanggi at magmamalaki? Nakita kong kadakilaan ng puso mo. Hindi ka talaga masamang tao, Roland. Salamat. Salamat, pare. Pagkatapos ng lahat ng ito, magpapakatino na talaga ako. At maghahanap din ng trabaho para tuwing Pasko, may maibigay man lang akong aginaldo dito sa magiging inaanak ko. Nakakatawa na tayo ngayon. Pero wala pa rin tayong bahay na uuwian. Winasak ng malawak na ba ang ating mga bahay? Nangako naman si Mayor na pwede tayong manatili sa evacuation center hanggat wala pa tayong matutuluyan. Pero ikaw, Vilma, at itong si Baby, mananatili muna rito sa health center. Tama si Roland. Magpalakas kayo ni Baby. Ako na munang bahalang mag-asikaso kung may masasalibang mga bagay sa bahay natin. Magtutulungan kami ni Artem kung may tatayo pang barong-barong mula sa mga pira-pirasong bahagi ng bahay natin na nawasak. Kung wala naman, basta babangon tayo, Vilma. May awa ang Diyos. Ang lahat ng nawala sa atin, bababawi natin. Unti-unti. Ang mahalaga, buhay kayo ng ating mga anak. At ngayon, ligtas kang nakapagsilang. Salamat sa tulong mo, Roland. Habang buhay ko itong tatanunging utang na loob, Roland. Uy, hindi, huwag ganyan. Sabihin na lang natin, wala akong pagpipilian ng mga oras na yun. Mabilis ang pagtaas ng tubig baha at ako lang ang marunong lumangoy na malapit sa inyo. Artem, Vilma, ginawa ko lang kung anong dapat at kaya ko nung oras na yon. Natutuwa ako na marami akong natulungan at nailigtas. Pero ang pinakamalaking aral na natutunan ko, may layunin pala ang buhay ko. Hindi ito natapos nang makipag-break sa akin yung girlfriend ko. May mas dakilang dahilan pa para magpatuloy ako sa buhay.